kanina nabanggit na rin yung Sen, ano naman, di ba, yung sa bigas. Yung isang mataba ng issue sa bigas, yung sa smuggling. O nga. So, ano balita dito? Meron na bang mapapanagot dito? Well, we're preparing an interim report. Oh, okay. We've had six hearings on agriculture committee on rice smuggling as well as smuggling of meat and frozen meat and frozen mackerel and fish and even vegetables. Grabe. You know, the DA announced about 2.4 billion worth of confiscated smuggled products Wow. about a year ago or 2 years ago. 10 million non-bailable Wow. smuggling. Grabe. 10 million. 10 million is non-bailable. It's Yeah, economic sabotage. tama. Pero ang tanong ko doon sa hearing, kung nakumpiska niyo yung 2.4 billion pesos worth ng smuggle, bakit wala pang kasong sinasampahan na ang mga na non-bailable? Tama. And then, doon na ilabas sa hearing na 90% ng mga kaso ng BOC at to that point ay walang authenticated certificate o ng mga official documents. Kaya dismiss yung kaso. Grabe. So may collusion sa loob ng customs. Good morning, sir. Customs, it's sabi ko nga, Chinese smugglers, importers, bringing in unfit for human consumption agriculture products in connivance with BOC and Wow. perhaps down the line, police, etc. So kamadang sindikato kasi lahat ng mga nakumpiskang mga produkto may Chinese importer. Galing sa Xiamen, galing sa Hainan. Tapos Chinese, pagpasok dito, kinukuha ng mga kumpanya na mayroong Filipino at may Chinese nationals na members of the board. Wow. Tapos dumadaan ng customs, hindi ba? Sabi ko nga kung flood control, mayroong nasa gobyerno, nasa private sector, di ba? May mga protector, ganun din dito sa smuggling. You have billions coming in and out. And in fact, sa rice, we're also investigating yung nangyari sa onions, yung cartel na Yeah, kino-corner yung mga permits tapos hindi naman ginagamit lahat tapos nananatiling mataas ang presyo ng bigas relative to, 'di ba, yung suggested retail prices. Ganun din ang nangyayari nung nakaraang 2 taon. Nagkaroon ng massive importation pero hindi naman bahagyang bumaba ang presyo ng bigas, bumaba pero kaunti lang. So, 'yon. Tapos kinukuha yung permit. So we're really getting to the bottom of this and sabi ko nga sa BOC, and in fairness to the BOC, si Nepomuceno, Commissioner Nepomuceno, came in July last. So sabay kami more or less, di ba? Naging chairman ng Committee on Agriculture ako at siya naging commissioner. So we're in tandem working. May mga nahuli sa Subic. Saan ka nakakita? 130 million ang naipasok nilang mackerel tsaka frozen meat, 'di ba? Products. Pero yung consignee, yung corporation head, yung presidente, pagharap sa amin, panda delivery driver lang pala. ginamit lang ang pangalan. Dami. Sabi niya, yung uncle niya. Tapos yung uncle naman niya, pinatawag natin, pinaaresto natin, napakulong ng in contempt, tapos nag-cooperate naman, thankfully. Pero inamin niya na pinahihiram lang niya yung lisensya niya. Sounds familiar. Oo nga. Parehong modus eh. Exactly. So, ako naman, ayaw ko namang habulin at kasuhan ito maliliit, tapos yung mga malalaki, di ba? And that's why, nandyan na, ito nga, andyan na yung private sector na maliliit, andyan na yung
gobyerno, yung mga diskaya na lang ng smuggling ang hinahanap natin. Yung maliliit na private sector nandyan, pero yung mga financier na malalaki, yan. Yan ang hinahabol natin ngayon dito sa... And ultimately, farmers are suffering because of the cheap Right. inflow of smuggled agri-products, rice, vegetables, fish, di ba? Our farmers and fisher folk are suffering. Our consumers are exposed to health hazards, di ba? Lason, poison. Ang kwento nga sa BOC, may mga ganyang sistema na bibilhin ng patapon sa presyong patapon sa China kasi nga expired na, Mm. di ba? Dadalhin dito sa Pilipinas, ilulublob sa formalin, tapos ibebenta sa mga palengke. Grabe. No? And a number of those that we have confiscated at BOC, talagang may salmonella, di ba? And unfit for human consumption, and among others. So talagang this is a national security threat because Yes. food security is national security. Yes. It affects our local production, it affects our consumers, and hanggang ngayon wala pang nakukulong na financial. So kung may mga makukulong na matataas na opisyal at mga kasabwat sa flood control, dapat meron na ring makukulong dito sa smuggling ng produktong agrikultura. Malaking ano kasi yan, Sentico, yung whistleblower. Sana may whistleblower lumabas sa customs. Sindikato rin sa loob yun eh. Well, yun din ang hinihiling natin. In fact, yung isang nakakulong, sabi ko, in fact, he approached me during one of the hearings and I told him, alam mo si Yusik Bernardo nag-state witness na. Mm. Dito, ang pinalusot ninyo, Panda delivery driver, 130 million ang pinasok. Ang tanong, sino yung gumastos sa 130 million? Yun ang gusto namin. Ayaw, kung gusto mo, di ba, mag-witness ka. So, pero ayaw eh. Nagmamatigas. So, nakakulong pa rin siya. Well, But we'll see. Baka sakali. Again, babalikan ko. Di ba? Kailan pa natin, di ba? Now is the time. Now that the public is demanding accountability, di ba? Ikulong ang dapat makulong ang mga kurakot. Now is the time to push strong and push hard and get these smugglers at walang kakonse-konsensya. totoo. Oh, nanlalaso ng tao eh. Grabe. Yes. It's really kumbaga gahaman, garapalan, di ba? At walang pakialam sa kapakanan ng ating mga kababayan. Tama. Kita lang at corruption at tongpats Correct. ang interest nila at the expense of the health, welfare of our farmers, our fisherfolk, and our consuming public. So sana madulo talaga nyo yan, Sen. Grabe. Dapat mapanago talaga yung mga ganyan eh. Yes. And well, we need the cooperation of the public. And thank you. Meron palang mga nagbibigay ng tip sa amin. Meron ka bang Senkiko, parang email address, phone na para for them to give you all this confidential information? Oh, they can send me messages sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, sa official accounts ko. Parang Gen Z na Gen Z, Sen Kiko. We have to, sabi natin, hindi tayo pwedeng maging dinosaur. We need to be able to reinvent ourselves, Right. be able to serve our people better. Okay.